God bless po sa ating lahat. Okay, may pabak po. Yan eh. Alam mo, hindi timbang na eh. Nakaganyan. Okay. Ganun pa man po. Pangabagya lang, nandyan na po sila. Piyesta ngayon, ano? Ay, hindi. Bispiras, na po. Piyesta ng Porac. At meron akong pupuntahan mamaya. Yung kapapasok lang. Okay, masaya ang bayan po natin ngayon. Dami pong mga panuorin. So, yun. Mamaya, atin pong parada. Bisa kayo pong manalbe. Ganito na talagang para sa ano natin, naging kultura po natin. Ang isa sa mga advantage siguro sa atin dito sa Porac, matagal na po tayo dito. Talaga namang yung mga artista, iba yung bayan natin kapag nagpipiesta. Kumpara sa mga ibang mga probinsya, ibang mga lugar. Sa atin po dito kapag nagpiesta, sigurado na po dumadating po yung may mga dumadating po na mga artista. So, siguro dahil isa ng bentahe natin, nandyan po yung ating butihing senador, Lito Lapid. So, yun. Maganda na din naman. Ayan, nabibisita po tayo ng mga artista. So muli po, good morning po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Yes. Good morning po. Nandiyan po si ating nganing. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, Kitang Aldo po, pig-pray tayo. Pinanalangin po natin. Lililuya po. So praise God. Okay na po kanyan. Hallelujah. Hallelujah. Pumuesto kayo na doon sa medyo maganda-ganda, Chingineng. Parang mahina pa ang mga paa. Sige po, sige po. Praise God. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa Panginoon. Tinatawagan ko na po yung ating pong mag-MC. Sino bang MC natin ngayon? Hi, Sister Micah. Okay po, sige. Sige. Nandito na, pwede mong basahin dito, Sister. Sige. Tapos baliktad mo na lang mamaya. Sige. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. So, praise God. Saglit lang po. Nausog ko yung copy ni Pastor. Praise God po sa buhay ng bawat isa na nandirito ngayon. So, the time na pinili natin to be here than to be somewhere else, na pwede nating unahin, pwede nating puntahan, pwede nating gawin, we choose to be here with Jesus. Amen po? Yes. Sa lahat ng mga decision, sa lahat ng plano natin, whenever we center all our life's decision, whenever we center our focus kay Lord, tayo po ay patuloy na nabibiyayaan. Amen po? Sabi nga po niya sa Colossus chapter 3, 23 to 24. Sabi po dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So we are here for the Lord. We are not here para sa ating mga leaders o kanino man. We are here to serve the Lord, to praise the Lord, to worship Jesus. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilalaan niya
para sa inyo. So, we have to do our best, give our best kay Jesus today so we can receive His blessings, ang kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Amen po? Okay, amen. So, babasahin na po natin ang i-share po sa atin ni Pastor Dom mamaya. Makikita po ito sa Romans chapter 15 verses 1 and 2. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. At verse 2, sabi po dito, bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Napakaganda po, no? Whenever we are here to always encourage everyone. And whenever we try to correct one another, we have to correct one another with pure hearts po. Dapat po nating i-encourage ang bawat mananampalataya para sa ikabubuti po ng ating simbahan, para sa ikabubuti po ng gawain ng ating Panginoon. Sige po, tumayo na po tayo para sa opening prayer. Sige po, yumuko po tayo. Damin po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, we need you. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Aman Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kasama po ng Banal na Espiritu, kami po ay nagpapasalamat sa nakalipas na isang linggo na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na minsan pa kaming mga magkakapatid sa pananampalataya. Muli, sama-sama kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin ka po namin, O Diyos, ng buong puso, ng buong lakas, at ng aming buong kaluluwa. O salamat po, Lord. Binibigyan mo po kaming pagkakataon upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Dalayan po namin, O Diyos, kasama ng Banal na Espiritu, nakikilos po sa umagang ito sa aming pananambahan. Magpadama ka po sa bawat isa sa amin, O Diyos, na ikaw ay aming kasama sa aming pananambahan ito. O Diyos, ang aming pong mga puso, turuan mo po, O Diyos, kung paano po magpatawad kung meron man pong nagkakasala sa amin. Upang kami po, O Diyos, ay inyo rin patawarin sa lahat ng aming nagagawang pagkakasala, sa aming pagkukulang o sa aming kainaan, O Diyos. O Diyos, gawin niyo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan upang, O Diyos, ang aming paglilingkod sa iyo ay maging tunay ang aming katapatan. At bigyan mo po kami, O Diyos, ang bawat isa sa amin na mamuhay na aayon sa iyong kalooban. Mamuhay po, O Diyos, ang bawat isa sa amin na may kababaan loob, O Diyos. May bigin sa katwiran, sa kabanalan, O Diyos. Ang aming puso, O Diyos, bigyan niyo po ng banal na pagmamahal sa aming kapwa, lalo na po, O Diyos, sa loob ng aming pamilya. Gawin mo po kaming hilaw sa sanlibutan nito, O Diyos, habang kami lumalakad dito, O Lord, na makita sa aming buhay na tunay nga kami, O Diyos, ay inyong mga anak. Lumayo sa anumang kasalanan, sa anumang gawang hindi ka ibig-ibig o hindi kalugod-lugod sa iyong pananarapan, O Diyos. Kaya, O Lord, ang aming buhay ay aming pinagkakatiwala sa iyo. Ikaw po ang aming inaasahan at ikaw po ang Diyos na aming sinasamba
Ikaw po ang aming Diyos na nagbibigay kaligtasan sa bawat isa na lumalapit sa iyo. Kaya sa umagang ito, O Diyos, alam po namin na malapit na ang inyong pagdating sa mundong ito. Dahil po ang nangyayari sa aming kapaligiran ay hindi na po, O Diyos, na pangkaraniwan. Kundi ito, O Diyos, ay tanda na upang ang mga tao ay maalala ka upang magsisi. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, dinadalangin po namin lahat ng tao na inyong nilalang, O Diyos, ay magbalik loob sa iyo, magsisi, sambahin ka at purihin ka, upang iniisa sa amin na inyong nilalang na tao ay wala pong mapahamak, kundi kami lahat ay makantam namin ang ino-offer na buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Dalayan po namin kami pong lahat na narito ay inyong pagpalain, O Diyos. Lalo na po ang magagamit sa likod ng pulpito ito. Lahat po sila ay amin dinaladalain, O Diyos, na kumilos ka sa kanila. Lalong-lalo na po, Diyos, ang aming pastor na magdadala sa iyong pananasalita. Dalangin po namin ang bawat aming marinig na salita ay titimo sa aming puso. At dinadalangin din po namin, O Diyos, ikaw ang maging sentro ng pananambaan nito upang lubos namin maunawaan ang ibig mo pong iparating. Marami pong salamat po, O Diyos. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga mananampalataya na hindi po namin kasama. Lord, lalo na sa yung nasa ibang bansa, Lord, ingatan niyo po sila at pagpalain din po, O Diyos. Marami pong salamat. Dalayan po namin, O Diyos, na makantam namin na magmula sa iyo ang kapayapaan, ang kagalakan sa bawat isa sa amin, O Diyos. Marami pong salamat. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Pinasalamatan sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Yesus kasama ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. So, ngayong umagang ito po, tayo po ay mag-worship para po sa ating Panginoon. Sino po dito ang excited para po mag-worship sa ating Panginoon? Hallelujah. Come on. Let us clap our hands kung ikaw ay excited para magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Job chapter 1 verse 21, and said, naked come I out from my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So ngayong umagang ito po, let us humble ourselves. Walang rason po para po tayo ay magmalaki sa harap ng Panginoon dahil sabi nga po sa verse natin, the Lord gives and the Lord has taken away. Hallelujah. So ngayong umagang ito po, sabi po sa lyrics ng kanta, blessed be the name of the Lord in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. And blessed be the name of the Lord when I'm found in the desert place. So ngayong umagang ito po, kung tayo man po ay nasa tuktok ng victory natin sa faith natin, purihin po natin ang ating Panginoon. At kung sa oras na ito, ikaw ay nasa darkest valley, nakakaranas ng mga sufferings and trials, i-bless pa rin po natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! So ngayong umaga po, let us bless the name of Jesus. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus. We praise you, O God. We want to bless your name, O Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Come on, let us bless the name of Jesus. Blessed be the name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Come on, let us bless the name of Jesus. Blessed be your name when found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Come on, let's bless. Let's bless the name of Jesus.
O Jesus. And Lord, right now, we continue to bless your name. We continue to worship, O God, your holy name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And as we sing this song po, let us declare that the Lord is our God and He alone is our Father. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. For you have said, Jesus, on Psalms chapter 23, verse 4, Panginoon, that even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Hallelujah, Jesus. Come on, church, let us abide now to Jesus. Hallelujah. Let us invite the presence of the Holy Spirit upon this place. Yes, oh God. Hallelujah. Jesus. Jesus. Let's sing You Are the Peace. Hallelujah. You are the peace that guards my
enjoy the presence of the Lord this morning. Let us declare that He alone deserves our praise. Hallelujah. Jesus, You are great, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Right now, come on, church. Let's worship the Lord. Let's sing once again. Hallelujah, Jesus. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we worship and adore You. Father, we long to see Your face. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we love You, and we worship You this day. Jesus, for You alone, O God, deserve, O Jesus, all the praise, O God. For You have said, O Jesus, that we just have to trust in Your name, O God. Your grace is sufficient in all the days of our life. Your love is sufficient, O God, in all the days of our lives. And right now, Jesus, we just want to say, sorry, O God, sa lahat po, Panginoon, na aming mga pagkakasala, O God. This morning, Jesus, we just want to say sorry with all the failures that we have done. Sa lahat po, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, Ikaw ay sapat. Ikaw ay umaapaw, Panginoon. And this morning, we just want to exalt Your name. Hallelujah, Jesus. Just want to exalt the living God. Hallelujah, Jesus. Come on, let us sing that the Lord is holy, and all the heavens shall praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Yes, oh Jesus. Holy, holy are You, Lord. The whole earth is filled with Your glory. Let the nation rise to give the honor and praise to Your name. Let Your face shine on us, and the world will know You live. And all the heavens shout Your praise.
you, Jesus. We worship you, O God. And Lord, it is truly, O God, that you give and take away, O Jesus, na lahat ng meron kami sa oras na ito ay hindi sa amin, kundi sa iyo, Panginoon. We humble ourselves at your feet, O God. Lord, we lay down all the wealth, all the love, and all the things that we have at this moment, Jesus. Lord, patuloy po, God, na kami nagpapakumbaba sa inyong paanan. Kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa lahat ng meron kami, O God. It is all yours, Jesus. And come on, church, why don't you offer your life to Jesus? Why do you offer the greatest praise, the greatest worship to Jesus? And Lord, we just want to offer, oh Jesus, all the love that we have for you, oh God. And Lord, this morning, we declare, oh Jesus, your blessings upon this place. And oh God, we declare, oh Jesus, that you are not yet done in this place. Come on, let us give back all the praises, all the glory to Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, and all God's people say, Amen and Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po. Salamat. Salamat sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Sarap pong sumamba ni po. Hallelujah. At yun, ang sarap pong magpuri sa Diyos. Hallelujah. Praise God. May mga ilang kapatid na wala ni po. Okay. Hallelujah. Kay youth, dito kayo mamaya sa loob, music team, dito kayo sa harap mamaya. Okay. Isang 1 week na mo po, December na. At yun, busy po yung mga tao, marami po mga busy. Marami pong mga schedule about Christmas party, Christmas celebration. So, mamaya po, after ng ating pong gawain, ay magkaroon po tayo ng pag-uusap patungkol din po sa ating pong Christmas party. Ano po? Sapagkat hindi ko nga alam kung saan natin isingit na yung Christmas party natin. Kasi sa section natin, December 14, saka may mga, pero yung linggo naman is wala naman pong schedule na iba. Ano po? Liban na lang po sa akin sa December 1, atin ko pong schedule. Ano po? Yung Gatpanapon. Okay? So, praise the Lord. Salamat po sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Pag-pray po ninyo ako, kasi noong pong Friday, at saka sa mga nakaraang araw pa, baging kahapon, nawawalan ako ng boses. Ano po? Kukwentuhan kami ni Brother Jay Nabenge. Sa konti lang yung ano ko, yung pag hindi naman mataas yung boses ko. Wala yung boses ko. So, kanina naman habang kumakanta ako, parang nawawala na naman. So, sana po makuha naman na matapos ang mensahe na itong isi-share ko ngayong umagang ito, hindi mawawala yung boses ko. Inom po muna ako. Meron ako nakitang tubig ito. Sa akin siguro ito. Okay. Kanina po, binasa na yung ating pong, yung teksto po natin. Romans chapter 15, verse 1 to 2. Pahintulutan po ninyo na muli ko pong basahin ito. Napakaganda kasi yung message na po. At gusto ko na
natin ng maigi, ano po, para po sa mga hindi nakaabot kanina. Romans chapter 15 verse 1 to 2. Ganito pong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina o mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Verse 2, bigyan nating kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala po sa mga talata na ating pong nabasa. Saglit tayo po mga kapatid at manalangin. Amang banal, sa oras na ito, ino-offer po namin sa iyo, inahandog po namin sa iyo, Panginoon, ang gawain na ito. Manguna ka, pangunaan mo kami, kumilos ka sa bawat sa amin, sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Hayaan po ninyo na sa iyong mga salitang may papahayag ngayong umagang ito, magkaroon kami ng kalakasan, kasiglahan sa aming pong pananampalataya. Magdulot ito ng pagsigla ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Maging malakas po kami sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, and we claim the victory, Father God, sa gawain ito sapagkat ikaw ang nangunguna sa amin at amin pong inihingi ito sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Ang pamagat po ng mensahe na aking pong isi-share ngayong umagang ito, sabi niya, hindi kita iiwan. Okay? Hindi kita iiwan. Hawakan mo nga kung asawa mo yan, asawa mo yung katabi mo, pwede mo bang hawakan yung kanyang kamay? At kung kaibigan mo rin yung katabi mo, hawakan mo yung kanyang kamay at sabihin mo sa kanya, kung love yung yung tawag mo, love, hindi kita iiwan. Oh. Siyempre kung kaibigan naman, siyempre kaibigan, kaluguran. Ulitin natin, hindi kita iiwan. Alakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang pamagat ng mensahe natin ngayong umagang ito. Diretso na ba tayo sa mensahe? Hindi po, magkukwento muna ako. Magkukwento muna ako. About romance. Ano po? Aklat ng romance. Okay, bakit nga ba nasulat ang aklat ng Roma? Actually po, ang aklat ng Roma ay sinulat ni Apostol Pablo. Ano po? Siyempre, naka-address po sa mga taga-Roma. At kasama po tayo doon sa mga Kristiyano sa kapanahonan po natin. Okay. Bakit nasulat ang aklat ng Roma? Ang pangunahing layunin ni Pablo sa pagsusulat ng aklat ng Roma ay upang ipaliwanag, siyempre po, una, ang kaligtasan, salvation, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at ipakita ang ugnayan ng mga Hudyo at Hintil. Sa plano ng Diyos, binigyan din ni Pablo ang doktrina ng pag-aari ng Diyos sa kaligtasan ng lahat ng tao. Okay. Hindi batay sa mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Alam po natin yan. Salvation it is by grace. Sa mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos at pananampalataya kay Kristo. Gayon din, layunin ni Pablo na patibayin, palakasin ang mga Kristiyano, hindi lamang sa Roma, kundi maging po sa mga Kristiyano sa kapanahunan natin, sa mga nanghihina sa pananampalataya. O kapatid, singit ko po, kumusta po yung pananampalataya natin? Hello? Nandyan pa po ba tayo? Kumusta po yung pananampalataya natin? Malakas ba? Okay. Patibayin ang mga Kristiyano sa Roma. Yung pananampalataya nila. Ipaliwanag ang kanilang bagong buhay sa Espiritu at magbigay ng mga tagubilin kung paano mamuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. So, ganda, no?
kung paano daw tayo mamuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Napakaganda. Maganda pong basahin ng Roma. Ano po? Napakaganda. Ang dami nating matututunan dyan. Sabi nga chapter 15, makikita po natin dyan kung papaano po dumating ang ebanghelyo po sa mga hintil. Sa atin. Ano po? Kung paano po dumating ang Kristo. Kung paano po umabot sa atin ang magandang balita. Yan, pinapaliwanag po chapter 15. Basahin po ninyo. Pinapakita po dyan yung punto na yung pong pagtanggi. Di ba? Yung pagtanggi ng mga Hudyo sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ba? Dahil po sa pagtanggi na yan ng mga Israelita sa ating pong Panginoong Hesukristo, ang Ebanghelyo po, nasa pamamagitan ni Apostol Pablo, dinala niya sa mga hintil ang Ebanghelyo. Nakaabot sa atin. Kaya nga po, yung salita ng ating Panginoon Hesukristo sa mga gospel ay binanggit po yung salitang may nauna na nahuli. Ulitin ko po. Binanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa gospel, may nauna na nahuli. Minsan nag-a-apply din sa panahon natin ngayon. No? May nauna na nahuhuli. Sa kulturang Pilipino, ganun yung nauna na huli. Bakit po? Paliwanag ko mamaya. Yung tinutukoy po dito in spiritual ng ating Panginoong Hesus. Yung nauna na huli na tinutukoy ay yung punto na nauna na narinig ng mga Hudyo ang patungkol po sa kaligtasan. Actually, pinili sila ng ating Panginoon. No? Pero tinanggihan nila ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nadala po sa atin ang Ebanghelyo. May babala po ang Roma, chapter 15. Huwag ka namang magmayabang, sabi niya. Kasi ang tunay na puno, puno ng ulibo, sabi niya, ipinapakita yung sa atin po yung naiugpong lang tayo doon sa ulibo. Which is ang ating pong Panginoon. Parang, tawag din yun? Grafted. Dinugtong lang po tayo. Anyways, muna. Nabanggit ko kanina na, alam po rin yung kulturang Pilipino. Madalas po yung nauuna na nahuli, na ipapractice po natin yun, yung ganon. At sa hindi naman masama. Yung ugali baga, na kung minsan pinag-usapan ng mga upuan, hindi ko nga pa alam kung bakit. Nauna siya pero nandun siya sa huli. Hindi ko na niyo napapansin yun. Sa mga seminar, sa mga pagtitipon, sa mga handaan o ano paman, madalas po, pinipili po doon sa bandang likod. Ewan ko nga ba kung bakit. Ano kaya yung dahilan nun? Na nauna siya pero nandun siya sa likod. Samantalang kung pipila na sa pagkain, siya naman yung nauuna. Parang kakaiba, no? Ayaw magpahuli. Sa iba lang yun. Kakaiba, no? Kakaiba. Okay. Parang nahihilo siya po. Anong nangyari? Okay. Ninano kayo? Ninano la po? Siya pong naman. Sige. Sige po, sige. Sandali po. In the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.
po, yung pagpapalakas po ni yung encouragement ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na yung patibayin yung kanilang pananampalataya. Amen. Gusto ng ating Panginoon na maging matibay po ang ating pong pananampalataya. Amen po. So, mga kapatid, napakaganda po yung ating teksto. Sabi ko dito po sa Roma chapter 15 verse 1 to 2 ay naglalaman po ng mensahe ng pag-aalaga at pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Gusto ko makita natin yun, yung mensahe na dapat po magkaroon po tayo ng malasakit sa bawat isa. Kaya nga po yung pamagat po ng mensahe po natin is hindi kita iiwan. Di ba? Ikukwento ko sa inyo mamaya kung bakit ko po ito yung napili kong i-share ngayon. Napakaganda po yung reason. Ano po? So, sabi natin dito, ang mga malalakas or mga matatag sa pananampalataya ay may tungkulin na magbigay lakas sa mga mahihina. Yung mga dumaraan sa pagsubok. Mayroon tayong katungkulan. Bawat Kristiyano po, tayo po bilang pamilya, ay meron tayong pananagutan, tungkulin sa bawat isa na magpalakas. Halimbawa, nakita natin yung isang kapatid nanghihina siya sa kanyang pananampalataya. Katulad ngayon, hindi lamang sa pananampalataya, even po sa ating pong physical ng katawan, dapat magkaroon po tayo ng malasakit. So, hinihikayat po ng talata, Roman chapter 15 verse 1 to 2 na itaguyod po natin ang pag-ibig at pagkalinga, pati na rin ang pagtulong sa isa't isa, lalo na sa spiritual, emotional na aspeto tulad ng mensahe na kung saan ay ating nga pong pag-aaralan ngayong umagang ito. So, mga kapatid, parang rin po ako, may konting inom muna ako. Okay. Okay, mga kapatid, 3 points kaagad si Pastor. 1 point kaagad, yung pinakauna. Okay, ang sabi po natin dyan sa unang punto, suporta at pag-ibig sa panahon ng pagsubok. Suporta at pag-ibig sa panahon ng pagsubok. Pastor, bakit suporta at pag-ibig sa panahon ng pagsubok? Galatians chapter 6 verse 2, pinapakita po dito, tayo po bilang mga Kristiyano. Kristiyano nga po ba tayo? Siyempre, Pastor naman, tinatanong pa ba yan? Ang sabi po ng Galatians 6:2, magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa Kanya. Hanggang dito na lang po yung babasahin ko. Tuloy natin. Gawin nyo ito ng buong hinaon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, yung unang bahagi po, nice kung makita natin ng mabuti, magtulungan sa pagdala ng pasanin. Nakakita tayo ng isang kapatid, mahirapan. Sana po, hindi po natin pagkakait yung tulong po natin. So, puntala. Amen po? May nakikita tayo na kapatid na nahihirapan. Alam po niyo, isa po sa napakahirap po na bahagi ng buhay po natin, ay yung puntong ating kampangailangan, halimbawa nangangailangan kang pinansyal. Ang hirap po ng ako po, ganito ako. Halimbawa po, nangangailangan ako, napakahirap ibuka yung bibig na, Brad, tulungan mo nga ako. Mahirap po. Ang hirap. Ewan ko po, naranasan na po ninyo yon. May pa po Brad, nahirapan siya, pwede ba nating tulungan? Ayun, pwede pa sa akin yon. Pero ang hirap na yung sa akin,
nangangailangan ako, uhihingi ako ng tulong. Ang hirap po. Bagamat hindi naman lahat ng pagkakataon, mayroon din mga pangyayari na ganun po. Hello, mga kapatid, bakit ko na ikwento ito? Sana po ay magkaroon po tayo ng tinatawag na malawak na pagtingin. Tayo po bilang mga magkakapatid. Siguro po, alam po natin yung mga kapatid po natin. Mababanagan po natin yung mga kapatid po natin na nangangailangan ng tulong natin. At naniniwala po ako na hindi lahat po ay yung kaya nila na lumapit at sabihin pa, nangangailangan ako. Siguro kung titignan natin yung porsyento, baka napakalaki po yung porsyento na katulad ko rin. Naiya ko. So, mga kapatid, nais ko pong banggitin itong puntong ito. Nakita natin yung isang kapatid na nangangailangan. Huwag na po tayong magtanong. Kailangan mo ba? Mga ganun ba ka? Kailangan mo ba? Tinatanong pa ba yun? Nangangailangan eh. Anong gagawin po natin? Bunot na. Amen po. Amen. Sana po yung pagtulong, magtulungan. Doon na, ang binabanggit po dito sa talata ng inano natin, nagsasalita po ang Apostle Pablo about spiritual. Ano po? Ito, pakinggan po nito mga kapatid. No? Sa atin po ng mga malalakas, kanina po binanggit po sa atin pong introduction, ano po, yung dapat po natulong po sa mga mahihina. So, ang sabi ko dito sa ating kudigo, ang tunay po na tumutulong o gustong tumutulong, hindi sumusuko kapag ang isa ay may issue. Po? Naalala ko po nung panahon na yung aking anak ay nagka-problema. Po? Sabi sa interview sa akin, humihingi ka sa ng tulong sa amin, sabi niya. Sabi ko kanina, hindi naman lahat ng pagkakataon hindi ko nakayanan. Pero lumalakas pala ang loob mo kapag pamilya mo yung yung nangangailangan. Lumalakas ang loob mo. Kaya lumalakas ang anak ko ako dahil anak ko na yun eh. Humingi po ako ng SS. Sa SSS. Social Service, Ilocano, Service Center. ng St. Luke's. Yan. Humingi po ako doon ng tulong. Maopera si Nahum. Sabi ng nag-i-interview sa akin, bakit wala po ba kayong pamilya, kuya? Sabi nila sa akin. Mayroon din naman, sabi ko. Pastor pala kayo, wala po ba kayong membro? Hindi na. Pastor pala kayo, sabi niya, wala po ba kayong membro? Sabi niya sa akin. Tinanong talaga yon. Mayroon, sabi ko. Pero, alam mo yon, sabi ko, yung una, pangalawa, pangatlo, nahingi na ako ng tulong eh. Yung apat, medyo nahihiya na ako. Medyo nahihiya na ako, kako. Ang sabi ko po dito, mga kapatid, maaaring yung humingi sa atin ng tulong, nahihiya na. Pero ang sabi ko, ang tunay na tumutulong, hindi sumusuko sa pagtulong. Amen po. Hindi sumusuko. Dapat ganun po. Dapat ganun po tayo. Hindi po tayo sumusuko o natigil sa pagtulong sa mga kapatid po natin na nangangailangan. Amen? Sino kaya yun? Yung mga kapatid natin na nangangailangan. Ano po? Okay, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na maging katuwang ng bawat isa sa oras ng pangangailangan, hindi lamang sa panahon ng tagumpay. Opo. Alam po ninyo, may mga kaibigan na kung saan ay kaibigan sa panahon ng tagumpay. Pero po sa panahon po ng pangangailangan, nawawala.
Naalala ko tuloy ang isang nabasa ko, a post sa Facebook. May nagpi-Facebook si Pastor. Oo naman, mayroon pa bang hindi nagpi-Facebook ngayon? No? Siyempre nagpi-Facebook po tayo. May nabasa ko ako na ano doon. Yung, ewan ko, nabasa din ninyo, yung kay John Regala. Kay John Regala. Yung isang napakasikat na artista nung araw, kontrabida. Yan. Nung ang dami niyang pera, sabi, nung marami akong pera, dami kong kaibigan, sabi niya. Pero nung mawalan na ako ng pera, wala na rin akong kaibigan. Yeah. May mga taong ganun, ewan ko nga ba. Salamat sa Panginoon, wala dito yon, ano. Amen po. Amen. Yung kaibigan lang kapag mayroong pera. Pero kapag wala ng pera, wala na rin. Diba? Hindi ganun yung espiritu ng mga tunay na mananampalataya. Amen po? Hindi ganun ang espiritu. Bagkus ay nahatulong po siya, kaibigan siya sa hirap at ginhawa. Ika nga po ng sa kasabihan po natin, ano po. Maging po sa salita ng ating Panginoon, binabanggit din po 'yan. Ano po? Si Job po, mayroon siyang mga kaibigan nung panahon po na siya po ay dumanas po ng mga pagsubok. Alam na alam po natin 'yan, ano po. Mayroon po siyang mga kaibigan na lumapit sa kanya. Alam po natin si Job, binabanggit po ng unang talata po sa aklat po ng Job, pinakamayaman, pinakamakwalta nung araw sa silangan. Ano po? So dumating ang pagsubok kay Job, ano po? Dumating ang matinding pagsubok kay Job, naghirap po siya. Pero sa kanyang paghihirap, yung mga nakapaligid sa kanya, nas ko nang i-mention yung 3 niyang kaibigan. Imbes na palakasin siya, imbes na i-encourage siya, kumbaga sa yung ugali ng ilan kung minsan ganito. Alam mo kapatid, bakit nangyayari sa iyo yan? Bakit ganyan ang buhay mo ngayon? Bakit nagkasakit ka? Hindi na ka kasi dumadalo. Di ba? May napapansin po ba tayong ganoon? Yung kapag ka may sakit o sa isang kaibigan, minsan nga ni Kwin, alam mo kapatid, kaya nagkakasakit yun, kaya ganun yung dinanas nun. Ay, dati kaya, ang active niya sa gawain, ngayon wala na. Di ba? Yung negative. Ano po? Sabi ko nga, may 3 siyang kaibigan, si Job. Siya, talagang inuukray siya doon sa kanyang kalagayan. Kaya ganyan ang buhay mo, may ginawa kang masama sa Panginoon. Ang sabi ko nga imbes na iapa siya, iapa. Yung kultura ng Kapampangan, iapa, tulungan. Inuukray po siya. Sana po, tamo po gagawan nito. Amen po. Tamo po gagawan. Kaya nga, sabi ko po dito, paano tayo nagbibigay ng suporta sa ating kapwa? Paano nga natin sinusuporta ng ating kapwa? Lalong-lalo na po sa mga kapatid sa pananampalataya. Ito, gusto kong makita natin ito. May mga pagkakataon po, sabihin natin sa pamilya. Sa pamilya po, pakinggan po ninyo ng mabuti ito. May mga, hindi naman lahat, miyembro po ng pamilya, sikat sa iba, pero sa pamilya niya, ali. Naano po ninyo ito? In sa church, sa mga magkakapatiran, may mga kapatid sikat na sikat sa iba, pero sa kapatid, hindi. Hindi siya natulong. Kuminsan po, may mga ganon. Salamat, dito wala. Amen. So sabi ko dito, paano tayo nagbibigay ng suporta sa ating kapwa? Tinutulungan ba natin sila o lalo pang pinapalala ang kanilang kalagayan? Sana po, tayo yung tagapagpalakas, hindi po tagapagpahina.
Base po sa ating pong talatang nabasa kanina. Mga kapatid, yan po yung number 1. So, ano pong susunod ngayon? Siyempre, number 2 na kagad. No? Ephraim na, number 2, pagiging matatag. Ayan. No? Alam po ba ninyo? Kailangan natin ito. Bilang mga mananampalataya, kailangan natin maging matatag sa pananampalataya. Sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 8 to 9, sinabi po niya dito, gipit kami sa kabi-kabila. Si Pablo po nagsasalita nito, mga kapatid. Gipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagati. Karanasan nila yan bilang mga Kristiyano sa kanila pong pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Si Pablo na itong nagsasalita nito. Pinag-uusig kami. Tuk ng tapak yan eh. Bilang mga mananampalataya, kung si Pablo inuusig noon, huwag naman na po tayong magtaka kung dumadating po sa punto ng buhay po natin, bilang mga mananampalataya sa kapanahunan po natin, nakakaranas din ng ganito, yung pong pag-uusig. No po? Pero alam po na si Pablo po, nung kanya pong kapanahunan, kakaiba po yung pag-uusig na kanyang naranasan. Napakahirap po. Alam po natin lahat yan, sapagkat naniniwala ako, nagbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon, lalo na po sa bagong tipan. So pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Diba? Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Si Pablo na nagsasalita nito, ha? Nabubuwal po sila. Sino sa atin dito ang hindi nanghina? Di ba? Mayroon bang makapagsasabi dito na kailanman hindi ko inisip na umatras? Wow, napakaganda po yun. Na hindi na ako magpapatuloy. Si Brother Condeng, naririnig ko po yun. Na, hindi sumagi daw sa kanyang kaisipan yung punto na atras siya sa mananampalataya. Praise God, po. Pero, alam po ba ninyo, kung sakali man po, dumating yung punto na parang gusto nating yung natumba po tayo, abay, kapatid, bumangon ka. Amen po. Bumangon ka, tigdo ka. Amen po. Si Apostol Pablo, nakaranas siya ng ganito. Pero tumayo po siya. Mga kapatid, nais ko makita natin ito. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. At hindi tayo tinawag na maging mahina sa oras ng pagsubok. Amen. Alam po ba ninyo, sometimes maraming mga Kristiyano na nakakaligtaan nito. Alam po ba ninyo yung pagsubok sa buhay natin? Sometimes, pintuan yan ng mga pagpapala. Paano yan, Pastor? Ayun, sabihin ko ito. Sino sa atin dito ang mayroong pagsubok? May mga issue sa buhay. Pagsubok, siyempre nabibigatan ka, ganon. Hintayin mo, parating ang pagpapala. Amen. Parang ayaw po ninyo. Amen po. May pagpapala, kapatid. May pagsubok. Magkakambal lagi yan eh. Kung may pagsubok, may pagpapala. Ano po? Kung may gabi, asahan mo, may umaga. Kaya nga sabi natin ulit, sa kabila ng lahat ng pagsubok, kailangan nating maging matatag at magtiwala sa Diyos na tayo ay hindi niya pababayaan. O ito yung maganda. Ulitin ko po, sa kabila ng lahat ng pagsubok, kailangan nating maging matatag. Laban lang, kapatid. At magtiwala sa Diyos, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon, kapatid. Hallelujah. Si Pablo nga, ulitin ko lang ito, nakaranas sila ng matinding pagsubok sa kanilang mga buhay. Pero hindi sila sumuko. Nagpatuloy po sila. Nagpatuloy po sila at matindi po hanggang sa kamatayan. Ano po? Hanggang sa kamatayan. Hindi po
huminto si Apostol Pablo. At kapatid, nais ng ating pong Panginoon, anumang kalagayan natin ngayon, laban lang. Number 3 na, anak. Hello. Nandyan pa po ba tayo? Pangatlo na po kagad. Ayan po yung pangatlo. Ang katapatan ng Diyos sa pagbibigay ng pag-asa. So, ano pong verse nyo? Hebrew chapter 10, verse 23. Ang sabi po dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Woo! Magpakatatag daw tayo sa ating pag-asa. Ano kasi yung pag-asa po natin? Yung hope na inaasahan natin sa salita po ng ating Panginoon. Actually, dami po niyan. Pero isa po yan, sa pinakamatindi, yung pagbabalik po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kanina po sa prayer, ang tindi. Ano po? Nakikita na po natin yung mga signs na nagsasabi sa nalalapit na pagdating ng ating pong Panginoon. So, nais ko rin pong i-din ito, sa panahon natin ngayon, hindi panahon ng panghihina, kundi dapat panahon po ng pagpapalakas. Ano po? Yung maging malakas po tayo. At sabi nga po dito, at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen po. Muli po, banggitin ko ito. Kailan kasi ang election natin? May sa dadating na taon, May. Makakarinig naman na po tayo ng napakaraming pangako. Pero, madalas po yung mga pangako, napapako. Sa Biblia, may nangako na hindi po mapapako. Pastor, sino yun? Di ang Panginoong Yesus. Amen po? Panginoong Jesucristo. Habang ang mundo at ang ating mga paligid ay puno ng kabiguan, ang Diyos ay tapat na nagbibigay ng pag-asa. Opo, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang patuloy na lumakad at maglingkod kahit sa gitna ng mga pagsubok. Amen. Sa akin pong pagtatapos, banggitin ko na po yung alam po ba ninyo kung bakit parang napakaigsi Pastor, pagtatapos natin? Opo, pagtatapos na. Kung bakit ko po na outline itong mensaheng ito. Minsan po nanonood kami ni Mrs. Nakikinig kami ng isang kanta. Meron akong narinig na kanta na tumagos sa puso ko. Parang sabi ko, why na hindi ko gawin na mensahe ito, kako? May mensahe ko sa linggo. Dalawa kami ni Mrs. Yung kanyang melodiya, kakaiba. Ang pamagat ng kanta is, I won't crumble with you if you fall. At sa akin pong pagtatapos, nais kong pakiramdaman natin itong awit na ito. Actually, maiksi lang. Gusto kong ipa-play. Sabi ko nga, pwede ba i-play po natin yung kanta? Naianong mo ba, anak, yung kanta na yon? Sige nga, i-play nga po natin. Sa maikling sandali, pakiramdaman tayo po. Pakinggan natin itong kanta na ito. Ang pamagat po is, I won't crumble with you if you fall. Narinig po ba natin ang awit na ito? Narinig na po ba natin ang awit na ito? Sige, maghintay tayo ng konti. Pakiramdaman tayo. Hindi na igagad ni F. But I won't crumble with you if you fall. I will shadow the heat. Pwede bang umpisan ulit, kapatid? Sige nga, umpisan. Sige. Okay. I will wait Pakiramdaman tayo. in the morning if you call. I'll stand beside you as long as I can. I will hold back
the evening of your Son. But I won't crumble with you if you fall. I will shadow the heat of your day, and I'll drink from the sweat of your brow. I will walk to the tune of your song, but I won't crumble with you if you fall. Come walk with me and hold to my hand. Touch me, let me know I ain't here by myself. Stretch my night dreams into my day. Stop short of falling apart if I go down. I will wait in the morning if you call. I'll stand beside you as long as I can. I will hold back the evening of your Son, but I won't crumble with you if you fall. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Pastor, bakit nyo pinaplay yan? Alam po ninyo, dito ko po hinango yung pamagat po natin, hindi kita iiwan. Meron pong isang mahusay na singer na kung saan po, kilala po ba na ninyo yung singer na yon? Sige nga. Hindi nyo mahulaan kung sino yung singer na yon? Sino kasi nagbigyan yon? Yes. Si Tom Jones. Sino ka nagsabi nun? Si Laureng? Mahilig kasi Tom Jones, sister. Tom Jones. Yes. Bakit niya kinanta yun? Kasi yung asawa niya, nagkaroon po siya ng cancer. Cancer sa, liver cancer or colon cancer. Inawit niya yun. Inawit niya. Dumating sa punto ng buhay po ni Tom Jones, ng kanyang asawa, may matinding pagsubok sa buhay. Kaya nga, Pastor, English yung kinanta eh. Okay na, yung ilan sa atin siguro, grabing intindi. Pero may mga ilan na konti lang. Kaya ko nga itinagalog ito. Pakinggan po ninyo. Ang sabi, kakanta si Pastor, hindi, babasahin ko lang. Sabi niya sa kanta, kung ikaw ay madapa, sabi po niya, hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang mawalan ka ng lakas. Di ba? Habang ikaw ay nanghihina, ako'y magsisilbing gabay. Di ba? Hindi kita iiwan at hindi ako magigiba. Sa chorus, sinabi niya, hindi ako mahuhulog sa iyong pagkatalo. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hayaang mawala. Kung ikaw ay madapa, tutulungan kita. Di ba? Tutulungan kita na tumayo. Dahil hindi ako mahuhulog, hindi kita iiwan. Kung ikaw ay madapa, hindi ako mahuhulog. May verse 2 siya, ang mga pagsubok ay dumaan, pero ako'y mananatili. Pagtatagumpayan natin ito ng magkasama. Minsan malungkot, minsan puno ng lungkot. Pero ikaw at ako, hindi maghihiwalay. Kaya nga, pamagat natin, hindi kita iiwan. Hello? Apo. Alam po ninyo, awit ito ni Tom Jones na nagpapakita po na nagdidiin
sa kanyang sarili, sa kanyang asawa, sabi niya, hindi kita iiwan. Mahal ko. No? Mga kapatid, kung mayroong higit na nagsabi sa kasaysayan, lalo na kung ang Biblia ang pinag-uusapan, nagsabi na hindi kita iiwan. At pwede pa nating isunod, hindi kita pababayaan. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Nakatamo po pabor yan ng Ginoo, kapatid. Nakatamo pabor yan. Hindi kita pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Amen po. Praise God. Muli po palapakan natin ang ating Panginoon. Manalangin tana po. Manalangin tana. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito na pinamagatan po na hindi kita iiwan. Panginoon, salamat po sa pangakong ito na nababasa po namin sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, hindi mo kami iiwan, Panginoon. At ang kasunod pa po noon, binanggit po nyo, ni pababayaan. Salamat po sa mga pangakong iyaon, Panginoon, na kung saan tunay na mapapanaligan, Panginoon. Tunay na mapanghahawakan po namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Narito po ang bawat isa na patuloy na lumalapit sa iyo. Nananalangin po ako ngayon bilang iyong lingkod. Ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang aming Diyos na walang nalilihim, Panginoon. Batid po ninyo ang kalagayan ng bawat isa. Panginoon, may mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, sa kanilang buhay. Panginoon, saupan mo lang, Ginoo. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na madama po nila, Panginoon, ang iyong pangako sa iyong mga salita. At gamitin mo rin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bawat isa. Katulad ng mensaheng na ipahayag, Panginoon, yung mga malalakas ay tumulong sa mga nanghihina. Maraming pong salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, gamitin nga po ninyo ang bawat isa bilang mga mananampalataya sa iyo. Pagpalakas. Kami yung mga kapatid na hindi nang iiwan. Salamat po. Tunay nga po, tulungan po ninyo kami na patuloy na maging kalakasan ng bawat isa. Muli, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nag-iiwan, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tinatawag po na po ang ating MC. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Manalangin po tayo para sa ating offering. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paalaala, Lord, na kami ay patuloy na magtulungan upang palakasin ang bawat isa, Panginoon. Gabayan niyo po kami at pagkalooban niyo kami, Panginoon, ng mas matatag, mas matibay na pananampalataya sa iyo, Lord. At lagi po naming isipin at lagi po naming tandaan ang iyong pangako sa bawat isa sa amin na kailanman sa lahat ng pagsubok sa aming mga buhay ay hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, amin pong itinataas ang mga offering na malilikom, Lord. Bless niyo nga po ang mga offering na ito na maging sapat sa lahat ng pangangailangan ng aming simbahan, Lord. Bless niyo po, Panginoon, ang sources of income ng bawat isa, bawat trabaho, bawat negosyo, Panginoon, pati na po ang mga estudyante na patuloy po na nagsisikap upang magkaroon po ng magandang kinabukasan. We thank you, Lord Jesus, at patuloy po namin pinapasalamatan ang iyong kabutihan
na walang hanggan, Lord. At sa aming pag-uwi mamaya, amin pong dalangin ang iyong proteksyon at ang iyong pag-iingat sa bawat isa. Sa iyo lamang po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. And salamat po. Pwede bang palapakan natin ulit ang Panginoon? Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon at tayo po ngayon ay magkakalob na. At yun po, habang kinukuha po yung offering po natin, uumpisan ko na po siguro yung yun nga, nabanggit ko po kanina, atin pong pag-uusapan yung pong ating pong Christmas party. Ano po, kasi po, siyempre naman, ano po, di ba, yearly natin ginagawa naman po ito. At ako po'y naniniwala na lagi tayo pong handa sa panahong katulad po nito. Ano po. Siguro po, Brother Jonathan, kung nakalive ka pa, cut mo na, no? Yung meeting po natin. Sige. Okay, praise God. Salamat po. Okay.